Tuloy na ang pasabog ni Alden sa June 6 mga kasembreros sa nag-dinner date ang cast ng Love Siargao mga kasembreros yan at marami pang items sa vlog nito. Tsaka si Kat parang may pinaghahandaan siya i-confirm at i-verify pa natin ito mga kasembreros ha. Just to make everything clear. Unahan ko ito mga kasembreros, nag-dinner date ang cast ng Love Siargao mga kasembreros. Dito ay si pinost ito ng ni Kate na something like that sa Facebook page mga kasembreros. So hinahanap ko dito si Alden kaso sina Kailin, Nadine at Adrian Lindayag. So wala si Kailin at saka hindi ko lang din alam kung andito si Miss Garlic Garcia mga kasembreros. So parang bitin yung kabilang table hindi nakuhaan ng litrato. Pero I'm supposing na wala si Alden dito kasi nga live sila nung Sunday. Kanina lang to pinost mga kasembreros. Pero yun dito inanap ko si Alden pero wala siya dito mga kasembreros, parang dinner date or something. Parang hindi naman to dinner kasi parang araw naman siya. Pero yun, kumain ang ibang cast ng Love Siargao. Tapos si Alden pala pumunta pala doon yung A-team community niya, of course, to support him doon sa may sparkle run nila mga kasembreros. Kanina ko lang nakita yung pinost ng admin nila mga kasembreros. So grabe, very supportive yung A-team community talaga ni Alden mga kasembreros. So nakatatak dito sa sombrero ni ate, let's go. Yung expression ni Alden parati mga kasembreros. So maraming salamat A-team sa walang sawang pagsuporta kaya phenomenal box office ni Ma'am King. Tapos may isang fan din si Alden doon sa may Stars in the Floor na nagpa-picture sa kanya, si Zerlyn Dicto mga kasembreros yung nagpa-picture sa kanya habang free time ni na Alden si host at si dancer Alden mga kasembreros. So definitely talagang mapagbigay naman ito si Alden mga kasembreros. Tapos meron pang isa, ang cute ng caption dito ni Sir Donald Balbuena. Sabi niya, ganda ng smile mo dito parikoy Alden Richards, Tisoy AR. Oops, wag kayong malilito ha. So wag na malito kasi pareho sila nakangiti at parehong pogi mga kasembreros ni Sir Donald Balbuena. So 49 reactions. So si Sir Donald, nakita ko nagpa-picture din siya sa ibang sa kay Ma'am Marian Rivera at sa ibang artista doon sa Stars in the Floor nga mga kasembreros, na kung saan ay avid fan din nito ni Alden mga kasembreros Tapos, ang lalim ng pinost dito ni Arlinda, Ma'am Arlinda, kaya Alden. Sabi niya, found my better half na ginawa niyang asawa si Alden. When you find the one, time stops and forever begins. So, 8 hours ago, ito ni pinost ni Ma'am Arlinda, Kath and Alden. So, Kath din fan din pala si Ma'am Arlinda. Ito po ay picture ni Alden sa kanyang CDO, chili garlic na corned beef mga kasembreros. So bagong flavor daw ito, sabi ni Kasembrerong Raquel Maraming salamat Kasembrerong Rak sa iyong information. Tapos mukhang may pinaghahandaan si Kath dito mga kasembreros. Naka-black siya dito, tapos parang rumarampa pero alam natin ng rehearsal na ito, pinost lang kasi ni Ma'am Naybara Lopez mga kasembreros during doon sa kanilang bench fashion show mga kasembreros 2025 yata ito mga kasembreros. So bench body at work mga kasembreros and mga Kathnatics. So si Kath dito ang finale, of course alam natin yung kwento mga kasembreros dito sa kay Kath. Tapos
Ito, ang kulit nito mga kasambreros. Yung yung trend na kay Alden, may isa pa nag-post. Actually, marami, no? Hindi ko na inuubos mga kasambreros yung mga nagpo-post about dito sa trend ni Alden. So, sabi niya, I was so obsessed with Alden Richards that I married his look alike. Kasi may dimple dito si Kuya, mga kasambreros. Tapos, yung picture, yung outfit or yung damit ni Alden dito na green, doon sa kanilang Hello Love Again mga kasambreros na eksena, no, ni Kath nga mga kasambreros. So, ang cute ni Kuya, nagpa-dimple si Kuya, no? Kasi alam natin, si Alden ang pambansang dimple, mga kasambreros. Tapos, ginaya niya rin yung damit na parang light green, no? Ang, dito ang suot kunwari ni, Kuya, mga kasambreros. Tapos, may sabi dito, may about kay Mayor at saka kay Kath naman daw ito mga kasambreros. Ninanay Christopher Min, no? Sabi dito, sino daw ba ang mas maswerte, no, sa kanila mga kasambreros? So, sino ang maswerte kanino mga kasambreros? So, parang, ay nako po, no? Syempre, no, wala pa namang confirmation. Kung sila man ay sana umamin na ng mga kasambreros. Kung wala naman, so wag na lang ipilit mga kasambreros. So, ito naman ay parang nag-comment of course, no, sina Nanay Christopher Min na parang pareho lang din sila ng successes sa buhay, kasi si Mayor Mark ay sa mayor, tapos si sa politika, tapos si Kath naman of course ay sa showbiz mga kasambreros. So, yun po, no? Parang napaseguhan ko lang mga kasambreros. Tapos, ito, naku, marami pa rin naniniwala sa Aldab mga kasambreros. Post ito 9 hours ago, Happy June 1, Aldab pa rin. Tapos, daming reactions, 757 reactions, 9 hours ago, ito mga kasambreros na pinost. So, grabe, no? Edited lang ang picture nito mga kasambreros, nakasama daw kunwari si Maine Mendoza sa kotse, no, ni Alden. Alam natin na yung picture na ito ay yung time na nasa Siargao pa si Alden na parang nag-road trip din sila, no, or parang gumala siya doon sa hindi ko alam parang property, no, yun yung aking iniisip na parang property ni Alden doon sa dito sa Siargao mga kasambreros, tapos late lang pinost. So yun yung aking naiisip mga kasambreros. So, pero definitely ito ay edited lamang mga kasambreros. Tapos, si Kath, may isang picture para dito, no? Nung doon siya sa hotel yata na pinag-istrihan nila mga kasambreros doon sa may TCL. So, kakapost lang kasi din nito. Maliban of course doon sa mismong videos na na-flash na natin nakaraan pa ng mga kasambreros. Pero ito po ay ibang venue of course at saka ibang setup. Doon siya sa parang may binabasa siya sa cellphone niya mga kasambreros na parang script siguro or message mga kasambreros of course. Tapos yun, major item natin, tuloy na yung June 6 pasabog ni Alden mga kasambreros sa SM Cares naman ito sa SM City Marikina mga kasambreros. Grabe, no, si Alden, siya yung namumuno kumbaga pa leader ng mga bibe doon sa Sparkle Run, no, kasama si David Licauco, Dustin Yu and others. Pero ito siya na naman ulit ang leader ng mga bibe. So ito pa ay bike, no, leader ng mga bikers naman ito mga kasambreros. So Pedal Power, ito po yung kanilang parang tema. Then celebration of World Bicycle Day, June 6, 2026, community bike rides, free indoor e-bike test rides, life in a bubble, inflatable experience, mobility talks, giveaways and freebies. So ito yung parang program ng SM City Marikina mga kasambreros sa June 6, 2026. If I'm not mistaken, June 6 is Saturday mga kasambreros. So, because today is June 2, so June 6 is Saturday. So, kung gusto niyo pong mag-join
sa pedal tower, no, sa pagbibisikleta naman ito. After ng pagtakbo ni Alden sa 10-kilometer run, ay magbibisikleta na naman sila mga kasambreros. So, special participation of Alden Richards. Grabe, no? Sa mga sa mga advokasya talaga na ganito ay number 1 talaga si Alden na kinukuha. So maliban sa sikat, meron pa siyang extracurricular activities talaga like running and biking mga kasambreros. So which is definitely napakagandang advokasya talaga sa buhay kasi you are promoting a healthy lifestyle mga kasambreros. And of course, talaga nakaka-inspire ka at saka nakaka-impact ka, nakaka-influence ka sa community kasi nga ikaw yung parang hinahangaan nila mga kasambreros. So merong message na mahaba dito si si SM City Marikina. Sabi niya, tara pedal tayo. SM City Marikina celebrates World Bicycle Day with pedal power on June 6, 2026, championing healthier lifestyle, sustainable mobility, and empowering communities through cycling. Every ride brings us closer to a greener future, making everyday commutes more accessible, active, and cost-efficient for our communities. Experience biking made better at your most loved SM malls with bike-friendly spaces designed to support every rider. So yun, Pocari Sweat. So sponsors pala nila dito yung Goldilocks, Aqua Flask, Sunnies, Pocari Sweat, Nutri-K, and then MX3. So ito yung kanilang sponsor. So pwede kayo mag-register online. Click smmallsonline.com. So yun siya mga kasambreros. Kung gusto niyo pong magpa-register mga kasambreros sa SM. Tapos, hindi ko lang kung totoo ito. Gusto din na makatrabaho ulit si Kath ni Daniel Padilla. Post ito 7 hours ago. Ang buhay ay parang life ang nag-post nito. Ang daming likes 307 reactions. Sabi niya dito ay, Daniel, sinabi na I still want to work with Catherine. So, hindi ko na pinakinggan yung interview kasi nila nito Doon sa, hindi ko alam parang ito yung event yata nila ni James Reid mga kasambreros. So, hindi ko na napakinggan yung video. Pero, yun, malamang hindi na ayaw na ni Kath makipagtrabaho kay Daniel mga kasambreros kasi parang naging part naging part niya yata ito ng kanyang kontrata na she didn't want to work with Daniel Padilla anymore mga kasambreros kasi nga past is past na mga parang dinidistansya na ni Kath ang kanyang sarili mga kasambreros. Tapos ito 13 hours ago Catherine at saka Bini nanguna sa 2026 Google Most Search Personality sa Pilipinas. Daming reactions sa 2021 reactions ito mga kasambreros na posted ng Abante News Online. So nanguna ang Bini at si Catherine Bernardo sa listahan ng mga artistang Pinoy sa 2026 Google Most Searched Personalities sa Pilipinas. So yan congratulations kaya Catherine of course mga kasambreros na kung saan ay very relevant pa rin mga kasambreros. Tapos last item natin na-confirm ko dito mga kasambreros itong si Ori pala na baby, anak pala ito ni Joe Vargas na dating PBB housemate. Tapos si Bianca Yanga, isang non-showbiz personality hindi daw siya artista mga kasambreros. So, pinost ito ni Mida na mga kasambreros. Ka-cute naman nilang magnang-nang. Anak ni Joe Vargas pala ito. Hindi ko alam kung close si Kath at saka si Joe Vargas mga kasambreros or anong event meron sila. Nung nakuhaan nga sila nitong baby, mga kasambreros and mga Cathinatics. Alright, so yan lang sa ating Cathin items. Kung gusto niyo pa-play ko po itong kay Nanay Christopher Min. Kung gusto nila pong pakinggan mga kasambreros kung ayaw nyo naman po, ay skip nyo lang tapos pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon na mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa Bautismo. May resibo.
Yun lang yun. Okay, iyo yung pangalawa. Ay, Catherine and Mayor Mark, may pagtatalo. Sino daw ba ang mas maswerte sa kanila? Sino ang maswerte kanino? Yun. Ano mo naman yun? Parang pangit naman yun. Sinong maswerte kanino? Para ako personal, pareho silang maswerte. Totoo yun. Una, may napatunayan na si Mayor Mark Alcala. Lalo naman si Catherine Bernardo. At sa usapin po ng pag-ibig, hindi natin sinasabi yung sinong maswerte kanino. Yes, Pareho po oo. silang maswerte. At saka, puso nila ang Tama. magsasalita, ang huhusga. Correct. Anong kinalaman natin doon? Oo, at saka sa kanilang mga larangan, talagang nagtagumpay sila at nakilala sila sa politika, si Mayor. Tapos sa pelikula, o teleserye, Catherine. At saka bago sila nagkakilala, si Mark, mayor na. Oo. Tapos si Catherine, #1 na sa showbiz. Yes. Kaya hindi ibig sabihin na, di ba sabi na, ang swerte naman ni Ang sakit kasi magsalita ng iba. Napakaswerte naman ang kumag na ito kay Catherine. Ang sakit noon Ako, pagtatanggol kay si Mayor dyan. Ako din. Kaya nga Hindi eh. tama yun. Ang kumag po kasi pag tinawag na, eto na naman tong kumag na to. Yung walang silbi? Walang silbi, walang ambag. Parang yung Buraot, ganun. Hindi, tsaka yung tinatawag nila na, ano ba yun? Kain, tulog, gala. Parang Katuga. Parang katuga. Katuga ang tawag doon. Oo. Kumag. Ang sakit-sakit naman nun para i-address mo ang mayor ng ganung Correct. salita. Mali yun, mali. Unang-una, hindi nyo naman po alam kung ano yung nangyayari sa loob ng kanilang relasyon. Maligaya sila sa isa't isa. Ba't di natin ibibigay sa kanila yun? Yes, at tahimik sila. In fairness, tahimik sila. Kaya huwag natin silang guluhin. Pero alam mo, mas naniniwala ako na yung nagsalita ng kumag nang ina-address si Mayor Mark, hindi fan ni Catherine. I'm sure. Hindi rin sigurado yun. Catherine. Sure na sure. Ito yung mga tao na walang kinalaman, papabibo. Nagpapakontroversial lang yun. Tsaka nagpapakilala na, para sirain yung kampo ni Katrina, parang ayaw nila si Mayor Alcala. Parang ganyan. Naku, nga kang Kasi may mga nagpapanggap naman talaga eh. Oo. Kunwari, Katniel. Kunwari, solid fan ni Catherine. Pero ang totoo, hindi naman. Correct. Kasi kung solid kayo, kung totoong mahal nyo si Catherine, lahat ng mahal niya, mamahalin din natin. Siyempre, Ano to, dapat may extension ng pagmamahal. Yun Sobrang ganda at relevant ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Papalit kay Lord sa puso mo. Bakit kaya, no? 1 John chapter 5 verse 21, Dear children, keep away from anything that might take God's place in your heart. So, babala ito, no, ni Apostle John, mga kasembreros, sa kanyang sulat para sa atin at saka sa mga disciples especially. Si John, mga kasembreros, si Apostle John, siya yung tinatawag na John the Beloved. Siya po yung sumulat sa 4 na Gospels, di ba? Matthew, Mark, Luke, and John. So, siya rin po nagsulat noon. Tapos, yung 1 John, 2 John, tapos 3rd Book of John. So, 3, 4. Tapos, yung the Book of Revelation na panghuli, siya rin po yun ang nagsulat, mga kasembreros, kasi siya, sa lahat ng disciples, siya lang po yung hindi namatay nung pinagpapaslang yung mga disciples, mga kasembreros. So, pinakuluan siya sa mantika, pero sa kumukulong mantika, pero milagro, no, na nakaligtas po siya at nabuhay, mga kasembreros. Kung kaya ikinulong siya sa Patmos or isla ng Patmos, mga kasembreros. So namatay siya sa katandaan, mga kasembreros, pero ipinakita pa ng Diyos o ni Lord Jesus Christ yung mangyayari sa mga huling araw. So yun po yung the Book of Revelation, mga kasembreros. Sa ating buhay, yung nagre-replace or pumapalit sa puso natin, mga kasembreros, ito yung mga bagay na mas pinapahalagahan natin at mas pinagtutuunan natin ng pansin, mas nilalagyan natin pinaglalaan natin ng panahon. We spend too much time, mga kasembreros, let's say trabaho, pamilya, anak, asawa, kapatid, magulang, and so on, mga kasembreros, or anything, no? Maybe social media, panood sa mga ganito, sa mga ganyan. So, yung mga bagay na kumakain ng ating oras araw-araw at saka nawawala na tayo ng panahon sa Diyos, mga kasembreros. So, pwedeng yung mga idols, no? Yung mga yung mga gawa ng kamay o likha ng kamay, mga kasembreros, at saka ginagawang Diyos ng mga tao, pwede rin yun. Pero mas applicable dito yung pinaglalaan natin ng oras ng mahabang panahon, mga kasembreros,
sa ating daily routines. So talaga ngayon ay subsob na yung mga tao sa social media, sa cellphone mga kasembreros, no? Okay naman yung cellphone kung tayo po ay natututo at saka we gain learning from the videos and posts that we watch or see mga kasembreros or binabasa. So okay lang po yun. Ito po ay kung pa nakakadagdag sa ating kaalaman mga kasembreros po, pwede po yun, no? Kagaya ng mga trivia and so on, and then of course ang Word of God. And positive, no? Minsan kapag yung mga katatawanan ng mga videos, no, sa Reels sa Facebook, talaga mawili ka mga kasembreros. So it's just okay mga kasembreros, no, na magkaroon tayo ng leisure, ng entertainment na mga oras mga kasembreros. Pero kung doon nilang iikot, no, yung ating araw mga kasembreros, wala tayong panahon sa Biblia, sa panalangin and so on mga kasembreros, ay doon na po tayo pinapalitan na natin yung puso natin. Instead of si Lord yung naandyan, ay pinapalitan na natin ng mga ibang bagay, no? As we mentioned, yung mga bagay na kumakain ng napakaraming oras sa ating pang-araw-araw na buhay mga kasembreros. So hindi po tama yun na may papalit sa puso natin. Dapat number one si Lord. Kasi yun ang pinakaunang utos, no? The two greatest commandments: love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And then our neighbors or our fellow people as we love ourselves, mga kasembreros. So dito nagbabala talaga si Apostol Juan, na sabi niya, dear children, keep away from anything, no? Anyone, mga kasembreros, na po pwedeng umagaw sa posisyon, sa trono ni Lord sa ating buhay. Masasabi mo kasi yun, mababasa mo mga kasembreros ang ugali ng tao kapag hindi si Lord yung nasa puso nila. Unang-una, wala talaga silang panahon sa pagbibiblia, okay? At saka sa panalangin, at saka of course sa paggawa ng kalooban mga kasembreros ng Diyos sa kanilang buhay. So that's number one talaga. Kasi yun, kapag pinaglalaanan ng oras ang isang tao, di ba, mahal mo yung asawa, yung jowa, yung family, for example. So ibig sabihin, you spend time with them. Ibig sabihin, they are significant, they are important, you love them mga kasembreros. So mahal mo sila kung kaya naglalaan ka ng oras para sa kanila. So same goes with kay Lord, no? Kapag tayo po ay may mga bagay na pinaglalaan ng oras apart from God, no? Kung paano set aside, parang sineset aside natin yung ating panahon sa Panginoon, tapos mas inuuna natin yung mga bagay na hindi related sa Kanya. So yun po siya mga kasembreros. So there is something so simple in these words of the aged Apostle John, and yet they contain a depth of yearning towards his young converts when he warns, little children, guard yourselves from idols. John loved his Lord Jesus Christ so passionately and longed that nothing would estrange these converts from the only path of righteousness, peace, and joy. So mahal na mahal, no, kung kaya siya tinawag na John the Beloved mga kasembreros, kasi nga mahal na mahal ni John si Lord Jesus Christ and yung mga converts. Ibig sabihin po yung mga kabataan, no, na nakakilala sa Panginoon, nabago at na-transform ang buhay dahil kay Lord Jesus Christ, na yung mga na-born again na mga kabataan, na sumasamba sa Diyos mga kasembreros. Kung kaya nagpaalala siya dito na yung daan na dapat na daanan lang ay yung katotohanan, no, yung righteousness, yung katarungan, yung makatwiran, at saka sa kapayapaan, at saka sa kagalakan mga kasembreros. So kasi mahal na mahal niya, no? Definitely kapag yung mga disciples mo ay yung mga tinuruan mo ng salita ng Panginoon, sumunod kay Lord Jesus Christ, no, nag-decide na sumunod kay Lord Jesus Christ, tapos ay nagkaroon sila ng pananampalataya kay Lord mga kasembreros at personal relationship sa Panginoon. Parang doon yung desire mo talaga na huwag sanang maagaw yung pagmamahal, yung attention, yung trono ni Lord sa puso ng mga converts nito mga kasembreros. Kasi yung mga mananampalataya, mga kaluluwa yun mga kasembreros. Sa term namin yun is soul winning. Sila yung mga inaalagaan mga disciples mga kasembreros to be a believer of Christ mga kasembreros. These believers in John's day were surrounded on every side by objects of pagan worship and religious relics that were given equal importance with God or substituted for Him. But anything or anyone that lays equal or greater claim to our affection for Him is no less an idol in our own lives. So
Ganon siya kasi sa time daw nila John, yung mga kabataan daw doon ay napalibutan ng napakarami mga pagan worship at saka religious relics. So ito yung mga idols, no, yung mga gawa ng kamay, yung mga antik-antik na mga bagay-bagay na ginagawang sambahan, no, ginagawang Diyos mga kasembreros ng mga tao, especially ng mga youth doon mga kasembreros. So kaya sabi niya, dear children or dear little children mga kasembreros. So, mga bagong converts, no? Mga kasubas. So, pwede na naman siyang malalaki na or mga matatanda na mga converts, mga kasubas. Pero mga bago pa when it comes to faith or having personal relationships sa kay Lord, mga kasembreros. So, ganoon po siya. So, anything made or unmade, visible or unseen that is placed either before the Lord or alongside Him is deemed to be an idol, for He will never share His honor with another. So yun siya, no? Yung ating pananampalataya, yung ating pagsamba, hindi dapat yun binibigyan natin sa iba. No, kasi kapag binigyan natin yung ating worship, yung ating faith, yung ating belief, mga kasembreros, apart from God, ay nagkakasala tayo ng idolatry. So yun siya, mga kasus. Kasi kahit ngayon, di ba, sobrang dami ng mga Diyos-Diyosan, mga kasembreros, especially sa time ng social media. No, sa era ng nag-boom ang social media, mga kasama talaga ang mga tao ay dito parang bihira kasi mahuwili ka talaga sa mga reels, sa mga videos, sa mga panoorin, sa mga posts, sa mga kasembreros. Talaga mahuwili ka, no, mga kasembreros na mga panoorin. Parang kung hindi ka disiplinado sa oras mo, talaga mawawalan ka ng panahon, mawawalan ka ng oras, mga kasembreros, sa pagbibiblia at saka sa panalangin at paggawa, of course, ng ang kalooban ng Diyos, mga kasembreros. So, parang yung mga believers noon kay John, mga kasembreros, hanggang ngayon ay parang pareho, no, na maraming mga distractions. So, yun siya, no, maraming mga disturbo, maraming distractions, mga kasembreros, nakapaligid, no, kung hindi tayo disiplinado at hindi tayo maalam, ay hindi natin malalagyan ng panahon, mga kasembreros, ang Panginoon at magto-turn into idols natin sa ating buhay. But we are no different in this generation when we place greater importance on the things of this world in preference to the rightful position in our own lives that the Lord Jesus demands from each of His blood-bought children. So, yung dati, parang hindi rin siya kaiba, no, mga kasembrero, sa ating panahon ngayon, because marami rin mga distractions ang meron sa palibot natin, mga kasembreros. Kung kaya if we're not disciplined enough, if we're not wise enough, mga kasembreros, talagang mauubos ang panahon natin sa kakascroll, kakagala, or kakaano man dyan, mga kasembreros, na ginagawa natin na apart from the works of God, mga kasembreros. So not all the time naman na magbasa ka ng Biblia, buong araw ka na sa Biblia, buong araw ka na nanalangin. Hindi po, no? We can worship God even in our work, in our workplaces, in our schools, or even sa ating mga bahay, no? Yung paggawa natin na mabuti, ng tama, so that's a form of worship. Yung pasasalamat natin sa pagkain, that's a form of worship. Sa pasasalamat natin sa mga circumstances, no? Sa pasasalamat natin sa ating puso, that's worship, no? So, ganoon siya, mga kasus. Worship may come from any form, mga kasembreros. So, ganoon po siya. Kung kaya wag nating hayaan na yung mapalitan yung trono ni Lord, mga kasembreros, sa ating puso, because He is just, or He is the only and only number one, mga kasembreros, no, priority ng ating buhay. So, hindi naman ibig sabihin na si Lord na lang parati, wala na akong time sa aking pamilya. So, hindi rin po ganun, mga kasembreros, ha? Balanced life pa rin, no, ang gusto ng Diyos para sa atin at sa ating pamilya. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? Nakapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, hindi mapalitan, mga kasembreros, ang position or trono ni Lord sa ating mga buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.